May mga pangyayari sa buhay na tila kumakaltas sa ating lakas, pag-asa at sigla ng ating puso. May mga balita tayong natatanggap o mga karanasan na nagdudulot ng pag-iyak, pagkabigla at mga katanungan. Marahil ang mga katanungan na yan ay, Panginoon, bakit? O Panginoon, hanggang kailan? O di kaya, Panginoon, naririto ka pa ba? Yun ang mga katanungan marahil na ating taglay, ating naiisip sa ating mga sirkumstansya sa kasalukuyan, o marahil sa isang yugto ng ating mga buhay. Alam natin ang kwento ni Horatio Spafford, ang sumulat ng ating pamilyar na himno, It Is Well With My Soul. Nawalan siya ng 4 na anak sa isang trahedya sa dagat. Nung dumaan yung barkong kanyang sinakyan niya sa lugar kung saan nalunod ang kanyang mga anak, doon niya isinulat ang mga salitang, When sorrows like sea billows roll, it is well with my soul. Paano nasabi ng isang ama na maayos ang aking kaluluwa? Bakit niya nasabi yung mga katagang yun? Sa gitna ng kanyang pinagdaraanan o nangyari sa kanyang buhay, bagamat napakarangya, may kaya, mayaman siya, ngunit sa isang yugto, yung kanyang mga minahal, mahal-mahal sa buhay, ay namatay sa isang trahedya. Matapos nasira ang lahat ng buhay niya, ang kasagutan ay sapagkat natuklasan niya ang natuklasan ni Jeremias sa gitna ng pagkawasak sa Jerusalem. Maari kang mawala ng lahat, pero kung ang Diyos ang bahagi mo, hindi ka talaga nawalan. At sa panahon natin ngayon, marahil sa pressure ng pag-aaral, alam ko, finals ng ating mga estudyante, ating mga guro ay nagbibigay ng mga examination at marami pang ibang bagay sa mga relasyon na may sugat at tampuhan, sa tensyon sa pamilya, sa kawalan ng trabaho, at maging sa mga pag-abante ng ating mga edad, at sa kaguluhan ng bansa at ng mundo, kailangan natin ang turo ni Jeremias sa ganitong kapanahunan. Ang sabi niya, kung ang Panginoon ang bahagi mo, may pag-asa ka. Tunghayan natin ang ating teksto sa hapong ito, ang mga panaghoy, Lamentations chapter 3. Ang ating teksto ay mula sa talatang 22 hanggang 24, ngunit babasahin po natin umpisa sa talatang 21 hanggang 26. Lamentations 3 verses 21 to 26 o mga panaghoy, talata 3, talata 21 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tapat o ngunit ito'y naalala ko, kaya't mayroon akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Kaya't ako'y nasa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay tahimik na naghihintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Yun po ang salita ng Panginoon. Ang mga panaghoy ay sinulat ni Jeremias sa panahon pagkatapos ng tuluyang bumagsak ang Jerusalem ng Huda sa kamay ng mga Babilonya. Ito yung konteksto na kung saan naisulat niya ang mga panaghoy na ito. Pagkatapos ng mahigit 1 hanggang 2 taong pagkubkob nito, walang pagkain. Tandaan natin, itong siege na ito, hindi makapasok mga pagkain, mga produkto, kaya umaasa ang bayan ng Israel o sa Jerusalem ng kanilang mga pang-araw-araw na buhay. At halos 2 taon nangyari ang pagkubkob na ito.
Walang pagkain, tubig ng mga pangangailangan, bumigay sila sa kalaban. Ngunit ito ay isang katuparan ng banta ng mga propeta na mangyayari sa bayan ng Diyos dahil sa kanilang patuloy na pagkakasala at kabiguan na magsisi. Binantaan na sila ng ilang mga propeta sa nakalipas bago pa sa pangyayaring ito. Ngunit hindi sila tumalima sa mga paalala at utos ng Diyos na sila'y tumalikod sa kanilang pagkakasala. Sa kabila ng babala ng Diyos na sumuko sa mga Babilonya, ay hindi pinansin ng mga tao. Kaya't nangyari ang sumunod na trahedya, matinding paghihirap na dahil sa malupit na pagtrato ang natanggap sa kamay ng mga taga-Babilonya. Ganito ang kanilang sinapit, mga malulupit na mananakop ang mga taga-Babilonya. Sa gitna ng parusang nararapat sa isang likong bayan, isinulat ni Jeremias ang panaghoy na ito. Ito ay binubuo ng 5 tula, 5 poems sa 5 chapters na ito. At kung mapapansin ninyo, ang bawat chapter na ito ay, except for chapter 3, ay mayroong 22 talata. Ito ay tumutukoy sa alphabet, acrostic dahil sa alphabet, the Hebrew alphabet, 22. Maliban sa 3rd chapter kung saan mayroong 66 na mga talata, sa 3 mga bersikulo ay inuulit yung tinatawag nating alphabet ng Hebreo. At dito sa gitna ng parusa na nararapat sa isang likong bayan, ganito ang pagsusulat ni Jeremias upang ipahayag ang matinding dalamhati sa pagkawasak ng Jerusalem at hilingin sa Diyos na maghatid ng katarungan laban sa kaaway at pagpapahayag ng katapatan ng Diyos at para tumalikod ang kanyang bayan at ibalik ang kanyang bayan sa Panginoon. Ipinapakita at pinapaalala sa atin na ang parusa ng Diyos dahil sa kasalanan ay pagpapahayag ng kanyang katapatan. Sa gitna ng pinagdaanan ng Jerusalem o ng Israel sa panahon ito, ito pa rin ay pagpapahayag ng katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Kahit na natutuksong isipin na ang Diyos ay wala o marahil wala siyang magawa o nabibigo sa kanyang bayan o kaya'y walang kapangyarihang pigilin ang mga kaaway sa pagkasira ng kanyang templo at pagpatay at pagbitag ng kanyang bayan, hindi dapat alisin ni Jeremias o ng anak ng Diyos ang ganitong mga pangyayari. Ngunit ang mga sumpang ito, kung matatandaan natin, ay siya mismong ipinangako ng Diyos sa Israel kung kanilang sisirain ang kanyang tipan ayon sa Deuteronomy Kabanata 28. Ipinangako na ito ng Diyos. Kung hindi sila susunod o hindi sila magiging tapat sa tipanan nila sa Panginoon, may parusang naghihintay sa kanila. Ang katapatan ng Diyos na dalhin ang mga binitawang mga sumpa sa kanyang bayan ay siyang nagbigay kay Jeremias ng pag-asa. Sa gitna ng kadiliman at naging batayan ng kanyang pakiusap sa Huda na tumalikod sa kanyang kataksilan. Ito ang paulit-ulit niyang apila. Tumalikod ang bayan, ang Huda o ang mga tao sa Jerusalem sa nagbabanta na parusa ng Diyos dahil sa kanilang patuloy na pagkakasala. Ngunit ang ating teksto ay nasa sentro ng buong sulat ni Jeremias na ito ng mga panaghoy. Ibig sabihin, sentro ng kanyang panaghoy na isulat niya ang mga tulang ito dahil ito yung pinaka-sentro ng aklat na ito ng mga panaghoy. Ang sinabi riyan, dahil ang Panginoon ay bahagi niya sa kabila ng kanilang sinapit, sa kabila ng trahedya na meron o nangyari sa bayan ng Israel, at para kay Jeremias, may pag-asa sila. Ganito po ang mensahe na gusto kong tingnan natin sa hapong ito. Dahil ang Panginoon ay bahagi ng mananampalataya,
makakasumpong tayo ng matatag na pag-asa at panibagong lakas sa gitna ng pinakamabibigat na pagsubok ng buhay. Because the Lord is the believer's portion, bahagi, we can find unshakable hope and renewed strength amid life's most crushing circumstances. Sa gitna ng kadilimang ito, ganun na lamang ang nakikita ni Jeremias sa kanilang isinapit dahil may pag-asa ang Israel dahil sa kanyang Diyos na tapat. Ipinapaalala ni Jeremias ang kahalagahan ng paghawak sa Diyos sa gitna ng pagdurusa. Ang pagbanggit lamang ng banal na pangalan ay nagkaroon ng malaking epekto sa pagmalas ng propeta. Hindi niya nakakalimutan ang mapapait na pagsubok na kanyang hinaharap. Hindi niya inalis ito. Bahagi ito ng kanyang pinagdaanan at nakita. Ngunit, bago siya nahulog sa lubos ng kawalan ng pag-asa, ang naghihinagpis na propeta ay nakaalala sa Diyos niya at ang kanyang mga kasakdalan. Kung ang Panginoon, ayon sa kanya, ay kanyang bahagi o marahil bilang isang Kristiyano, kung ang Panginoon ay iyong bahagi, ano ang maaari niyang asahan? Dalawang bagay ang dapat nating asahan o inasahan ni Jeremias sa panahong ito na marahil ito rin ang magpapaalala sa atin sa ganitong mga kapanahunan sa ating buhay. Una, ang awa ng Diyos ang araw-araw nating bahagi. God's compassion is our daily portion. Ngunit pangalawa, ang Diyos mismo ang ating mapanaligang bahagi. God Himself is our hopeful portion. Una, tingnan natin, ang awa ng Diyos, ang araw-araw nating bahagi. God's portion or compassion is our daily portion. Sa talata 22 hanggang 23, ang sabi riyan, ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. O sa ibang translation, nagwawakas. Ang kanyang habag ay hindi natatapos o nauubos, sariwa o bago tuwing umaga. Ang aklat ng Lamentations o mga panaghoy ay isinulat sa panahon na durug ang Israel. Tandaan natin, bagsak ang pader, wasak ang pader. Ibig sabihin, wala silang proteksyon laban sa kaaway. Nagugutom ang mga tao. Umiiyak ang mga ina at gumuho ang lahat ng dahilan para umasa. Si Jeremias mismo ay halos nawala ng lakas. Ang sabi niya sa talata 19 at 20, ang alaala ng aking pagdurusa, ang aking kaluluwa ay nadudurog sa loob ko. At doon sa gitna ng abo ng lungsod, bigla siyang tumingin paitaas. At ang unang nakita niya ay hindi ang pader, hindi ang hukbo, hindi ang problema, kundi ang nakita niya ay ang awa ng Diyos. Awa na nakabatay sa kanyang tipan, sa kanyang minamahal na bayan, sa kanyang bayan na iniligtas mula sa Ehipto, sa kanyang bayan na tinustusan niya. Ngunit sa panahong ito ay hindi, o kaya ay tumalikod sa kanya. Nagpapaalala nito sa atin na walang araw na darating na wala kang taglay na awa mula sa Diyos. There will never be a day when you will not have mercy from God. Dapat nating isipin bilang mga anak ng Diyos, bilang iniligtas ng Panginoong Hesus ang katotohanan ito. Ito ay naalala o inisip ni Jeremias mismo sa gitna ng nakakalugmok na sitwasyon na pinagdaraanan ng bayan ng Diyos. Ang salitang tapat na pag-ibig na pamilyar tayo, hesed, ay ibig sabihin covenant love. Pag-ibig na hindi bumibitaw, hindi natatapos,
kahapon, hindi bukas. Ang kaawaan ay awa ng isang ina sa anak. Ang sinasabi riyan, hindi ito nauubos. Ang nakasulat dyan, mga habag. It is in the plural form. Hindi natatapos bago bawat araw, ang naghihinagpis na propeta ay nagkaroon ng bagong karanasan ng banal na habag. Sa kanyang paggising tuwing umaga ay pagpapaalala sa patuloy na pangangalaga ng Diyos ang kanyang nararanasan. Sa pagsabi na Panginoon ay kanyang bahagi or portion, ito'y tumutukoy sa pamana. Ito'y tumutukoy sa seguridad o pagkakakilanlan at pagpapanatiling bahagi. Ito ay natutunan o inangkin o alam o tiyak para kay Jeremias. Sabi ni Jeremias, mawala na ang lahat, ngunit mananatili ang Diyos at sapat na siya. Dapat ganun ang ating kaisipan. Dapat ganun ang ating pakiramdam. Maging sa pinakamasahol o nakakalungkot na mga pangyayari na ating pinagdaraanan sa ating buhay. At isipin lang natin yung pinagdaraanan ng Israel. Kung babasahin niyo ang Jeremias, lalo na sa mga huling kabanata nito, kung saan nilalarawan ang mga nangyari, hindi lamang kay Jeremias, bagkus sa bayan ng Israel, talagang kalunos-lunos ang kanilang sinapit. Ngunit ito ang pinaghawakan ni Jeremias. Dapat pinapaalala nito sa atin ang marahil mga kasalanan natin sa gitna ng mga ganitong mga sirkumstansya. Ang kasalanan ng sobrang pagsandal sa sarili. Kapag lumalakas ang pagtitiwala sa sarili, pero hindi ang pananampalataya. Baliktad, sa halip na lumalakas ang ating pananampalataya sa ating patuloy na paglago sa buhay Kristiyano, mas malakas ang tiwala sa ating mga sarili. Hindi sa Panginoon. Pinipilit nating buhatin ang lahat kahit maliwanag na hindi natin kaya. Meron din kasalanan ng kawalan ng pag-asa na galing sa kawalan ng pananalig. Hindi natin sinasabing wala ng pag-asa. Pero iyon ang nararamdaman natin. Hindi natin binabahagi o lumalabas sa bibig natin. Ngunit sa ating pakiramdam, ay ganun tayo, lugmok. Nararamdaman natin na tila walang pag-asa at minsan, mas pinaniniwalaan natin ang ating emosyon at pakiramdam kaysa ang mga pangako ng Diyos. Kaya nahuhulog tayo sa sari-saring mga emosyon na hindi nararapat para sa anak ng Diyos dahil ang tiwala natin sa sarili o sa ating kakayanan, hindi sa Diyos. Ang Diyos na nangako. At meron pang tinatawag tayong pag-asa sa ibang mga bahagi or portion. Ito ang tinatawag nating idolatrous attachment sa mga grado, sa relasyon, sa karir, sa pera, sa katatagang politikal, at maging sa sarili nating lakas. Ang sabi dito, ang habag at awa ng Diyos ay sariwa tuwing umaga dahil dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan minsan at magpakailanman, at ang krus ay patunay na ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos. Kaya kailangan ibaling natin ang ating paningin, kaisipan at puso sa krus. Dahil naroon ang laan na biyaya para sa atin sa gitna ng mga ganitong lugmok na karanasan na marahil pinagdaraanan natin o dinadanas natin sa ating mga buhay. Kaya't ito rin ay siyang paalala. Paalala sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Dahil anuman ang iyong taglay, marahil maayos ang iyong pamumuhay, maganda ang iyong pagtakbo ng iyong pag-aaral o anuman ang iyong career o karera mo, ngunit kung wala kang Panginoon, saan ka sasandal sa panahon
ng mga pagsubok at matitinding hamon sa iyong buhay. Ang pag-asa ng isang makasalanan ay nakasalalay lamang sa Diyos na nagkatawang lupa na namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka sa mas pinakamasahol na kalalagayan, hiwalay sa kanyang presensya sa pangwalang hanggan. Kaya't nawa ito ay maging paalala at paalala rin sa mga anak ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na ang kanyang mga habag ay hindi magkukulang. Si Kristo ang tunay at mas mabuting bahagi ng mananampalataya, ang ating pamana na walang hanggan at hindi natitinag. Napakagandang kaisipan o magandang isipin ang katotohanan ito. Hindi ito isang ilusyon. Ito ay katotohanan na ating makukuha o mahahalaw kung tayo'y sasaliksik sa salita ng Panginoon. At nawa, ito ang ating paulit-ulit o gawing pag-iisip anuman ang sitwasyon ng ating pinagdaraanan sa ating mga buhay. Marahil, marami na sa mga dito sa mga nagtatrabaho ay nakatanggap na ng kanilang 13th month pay. Or at least, nakakatiyak kayo sa darating na mga linggo. Ito ay nag-umpisa na ibinigay sa mga empleyado dahil sa kabutihan ayon sa kasaysayan ng mga employers. Ito yung tinatawag na goodwill. Siguro dahil maayos ang serbisyo sa taong iyon, maganda ang negosyo at ani, nagbigay ang mga employers ng palubag-loob sa kanilang mga empleyado. At maganda ang kinahinatnan nito. Ngunit, sa ngayon, ito ay naging batas na. Sa kalaunan, naging batas. Kaya't ang pakiramdam at pagtingin ng empleyado sa halip na pasasalamat ay karapatan. Nawala na ng pasasalamat. Mga kapatid, ang awa, dahil ito ay regular nating natatanggap, marahil nawawalan na rin tayo ng pasasalamat at pagtitiwala sa ating Diyos. Dahil naging regular na nating natatanggap. Nawa hindi ganito ang mangyari sa atin. Kaya ang paalala ko, kung araw-araw tayong inaabutan ng awa ng Diyos, tumugon ka hindi lamang ng pasasalamat, kundi pagtitiwala. If God's compassion is our daily portion, then the logical response is not only thanksgiving, but trust as well. Mga kapatid, makinig. Ang awa ng Diyos ay hindi nakadepende kung gaano kaganda ang araw mo, kundi kung gaano kabuti ang Diyos mo. Sa estudyante na napupuno ng takot sa hinaharap, may bagong awa bukas. Sa pamilyang parahil may sigawan at nakakapagod, may bagong awa bukas. Sa mga iniiyakan nating relasyon, may bagong awa bukas. Sa mga nawalan ng trabaho, may bagong awa ang Diyos bukas. Sa tumatanda at natatakot sa kahinaan, may bagong araw o may bagong awa bukas. Ganito ang sinabi ni Thomas Brooks, isang Puritan writer. Ang sabi niya, ang sinumang ang Diyos ay ang bahagi ay ang pinakamayamang tao sa buong daigdig. Ano pa ba ang maaaring kulangin? Kulangin niya kung ang Diyos na sapat sa lahat ang kanyang bahagi. Napakagandang paalala ito sa atin. Kung sa iyo ang Diyos na may-ari ng buong mundo, ano pa ba ang kulang mo? Kaya ito yung nagpapaalala sa atin sa Romans 8. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, ibinigay niya ito, paano niya hindi ibibigay pa ang mga ordinaryong pangangailangan natin sa araw-araw? Sapat ang awa at biyaya ng Diyos para sa atin. May panawagan ito na magtiwala at magkaroon ng kumpiyansa sa probisyon ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Kung tunay mong iniibig ang Diyos, hinahamon ka na magtiwala sa Kanya.
tiwala ay hindi nakabatay sa sirkumstansya mo, kundi sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos na may hawak ng sirkumstansya. Ayon kay John Flavel, kung ang Diyos ay iyong bahagi, siya ang iyong kaaliwan sa pinakamabigat na panahon. Kahit matuyo ang lahat ng batis, nananatili ang bukal. Napakagandang mga salita. Pag natuyo raw ang bawat batis, umaapaw pa rin ang bukal ng awa ng Diyos para sa kanyang bayan, para sa kanyang minahal, para sa kanyang tinubos, para sa kanyang anak. Paano ka itinaguyod ng Diyos sa taong ito? Masasabi mo ba na siya hindi nagkulang sa araw-araw ng habag at awa sa inyo? Balikan mo ang mga pangyayari simula sa January 1 hanggang sa kasalukuyan. At nakakatiyak ako, kung tayo ay tapat na magsusuri, ay hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ano man ang iyong pinagdaanan, ito man ay sobrang kabigatan sa taong ito. Ito ay paalala sa atin na tayo ay tumatanggap araw-araw ng awa at habag ng Diyos at hindi siya nagkulang. Ganito ang pagtingin ni Jeremias sa gitna ng sinapit ng Israel, bagamat sila ay karapat-dapat tumanggap nito. Diba, ito yung patutuo ni George Mueller. Pamilyar tayo sa kanyang testimony. Isang ebanghilista, direktor ng Ashley Down Orphanage. Sabi niya, walang pagkain ang mga ulila, nanalangin siya. Dumating ang gatas at ang tinapay. Araw-araw ang Diyos ang bahagi niya. Kaya kaya niyang gawin iyon dahil alam niya ang awa ng Diyos ay hindi natutuyo. Nagbibigay ang Diyos ng awa sa atin, mga kapatid. At siya rin ang dapat nating asahan. Dahil sa ikalawang punto natin, ang Diyos mismo ang ating mapanaligang bahagi. God Himself is our hopeful portion. Sa talata 24, ganito ang sinabi, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y nasa sa Kanya, aasa sa Kanya. Pansinin natin ang mga salitang sinabi ni Jeremias. Hindi na sinabi na ang aking seguridad ay ang lungsod. Bagamat bagsak o bumagsak ang pader, ang bakod ng Jerusalem, hindi niya sinabi na ang kanyang seguridad ay ang lungsod. O ang aking bahagi ay ang tagumpay. O ang aking bahagi ay ang katatagang politikal. O ang aking bahagi ay magandang buhay. Ngunit balikan natin ang sinabi niya. Ang sinabi niya, ang Panginoon, ang aking bahagi, at dahil siya ang bahagi ko, anong kasunod? May pag-asa ako. Ang tunay na pag-asa ay hindi nakaugat sa nagbabagong sitwasyon, kundi sa hindi nagbabagong o nagbabagong Diyos. Hope flows not from a life that is improving, maganda yun, but from a God who never changes. Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi optimistic thinking. Ako, marahil, dahil sa aking training, former salesperson, isa sa kaugalian ng mga nasa ganitong larangan ng hanap buhay, kailangan maging optimistic ka. Kung hindi, pupulutin ka sa kangkungan, malulugmok ka at talagang sa laki ng hamon na iyong kakaharapin. Ngunit hindi ito ang pag-asa ng Kristiyano. Hindi ito baka guminhawa rin. O di kaya siguro mag-i-improve din naman yan. Di ba? Maganda naman ang tinatawag nating optimistic thinking. Ang pag-asa ay alam ko kung sino ang Diyos ko, kaya alam kong may pag-asa ako. Ganito kasimple, kadirekta
ang tinatayuan, tinitindigan at pinapaniwalaan ni Jeremias. Kilala niya ang kanyang Diyos. Ano man ang sasapitin o sinapit ng bayan o maging sa kanya, tiyak siya na may pag-asa siya dahil sa kanyang kaunawaan at pagkakilala sa kanyang Diyos. At ito ay marahil naglalantad din sa atin ng mga kasalanan. Ang kasalanan na tinatawag nating misplaced hope. Kapag umaasa again tayo sa ating mga karir, sa pera, relasyon, political leaders o sa sariling diskarte, napakadaling gawin o isipin ang mga itong bagay. At in its simplest form, hindi naman ganun kasama. Ngunit kung dito ka lang nakasalalay, mag-ingat ka. O kasalanan ng pagkakalunod sa takot. Iniisip natin na kapag hindi magbago ang sitwasyon, nako, wala nang pag-asa. O di kaya pagiging makamundo kapag mas mataas ang tiwala natin sa sistema ng mundo kaysa sa pangako ng Diyos. O maging ang pag-iwas sa pagdurusa at paghihirap. Ayaw nating masaktan kaya takot tayo magtiwala sa Diyos. Pagkalimot na ang bahagi ng Diyos ay mas malaki kaysa ating pagkawala. Para sa mananampalataya, si Kristo ang ultimong bahagi sapagkat dahil sa Kanya, meron tayong walang hanggang mana. Sa unang Pedro 1, talata 3 at 4, sabi roon ni Pedro, manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas. Nakakatanggap tayo ng biyayang hindi nasasaid at may pag-asa tayong hindi mahawakan o kayang daigin ng kamatayan ayon sa Romans 8. Si Hesus Kristo ang bahaging nawala ng bahagi, pinabayaan sa krus upang hindi natin o hindi mawala sa atin ang ating mga pagpapalang ibinigay niya. Ito ay isang diskusyon ngayon sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bayan patungkol dito sa mga skandalo at sa mga taong gustong maibsan o bumaba marahil ang kanilang mga kaparusahan na haharapin sa batas at may mga negosyasyon. Yung iba, may mga sumusulong na hindi kailangan ng restitution para ikaw ay maging isang kandidato na maging witness ka ng gobyerno. Ngunit ang ginigiit ng ating mga otoridad ay kailangang ang mga nagnakaw sa bayan dapat may pagsasauli ng ninakaw bilang senyales ng kanilang kooperasyon at pagsisisi. At tama yon. Kailangan yon. Sa Diyos, siya ang nagbayad. Sapat lang sa atin ang pagsisisi na hinihingi niya. Dahil tapat siya sa pangako, makakaasa ang isang makasalanan kung ikay lumapit sa Kanya nang may pagsisisi at pagtiwala sa Panginoong Hesus, may pag-asa ka para sa iyong kaligtasan. Ilagak mo ang iyong pag-asa sa hindi nagbabagong salita ng Diyos at hindi sa pabago-bagong Diyos ng sanlibutang ito. Put your hope in the unchanging Word of God, not in the changing God of this world. Binabaliktad natin ang mga kaisipan natin, ang ating pagtingin. Sabi ni John Owen, kapag ang puso ay hinubog ng ebanghelyo, nagagalak itong mamahinga sa Diyos dahil sa Diyos bilang kanyang bahagi. Inuugnay ni John Owen, ang bahagi ng mananampalataya sa ebanghelyo. Ang pusong binago ni Kristo lamang ang tunay na makakahanap ng kapahingahan sa Diyos. May kapanatagan dahil sa katotohanan ng biyayang laan mula sa ebanghelyo. Meron tayong kapanatagan anuman ang ating pinagdaraan ng kabigatan, hirap, pagsubok, hamon. Bakit? Dahil sa ebanghelyo. Hindi tayo maaring madiskaril, mawala ng pag-asa. Siguro,
Kung iisipin lang natin, kung babasahin natin at alam natin yung pinagdaraanan ng Israel sa panahon ito, walang panama yung ating mga pinagdaraanan. Lugmok. Walang naiwan. Ang mga naiwan lang sa Huda nung panahon na yon na hindi dinala sa Babylonia ay walang mga pakinabang na mga tao. Lahat ng kayamanan, lahat ng mga galing na tao ng Israel, tinangay, dinala, kasama rito si Daniel. Ngunit paano tiningnan ni Jeremias ang kanyang sitwasyon? Mawala man ang lahat. Ang pag-asa niya ay dahil ang Diyos ang kanyang bahagi. Sa estudyante, hindi again sa grado nakasalalay ang kinabukasan mo. Sa Diyos, bagamat mahalaga na mag-aral kang mabuti. Ang reward sa iyong matinding pagsisikap ay magandang grado, pasasalamat at papuri sa Diyos ang ating ibinibigay. Sa relasyon, hindi ka nasisira kapag iniwan ka dahil ang bahagi mo ay hindi ang tao kundi ang Diyos. Sa pamilya, kapag magulo ang bahay, ang bahagi mo ay hindi katahimikan, kundi ang Diyos. Sa karir, hindi ang tagumpay ang pagkakakilanlan mo, kundi si Kristo ang pagkakakilanlan mo. Your identity is Christ. Sa tumatanda, kahit humina ang katawan, ang mana mo kay Kristo ay di mawawala. Ito yung pag-asa natin na tumatanda at ng mga nanghihina. Sabi ni Samuel Rutherford, kapag ako ay nasa silid ng pagdurusa, hinahanap ko ang pinakamainam na alak ng Panginoon. Sa gitna ng pagsubok, inihahayag ng Diyos ang kanyang pinakamayamang biyaya. Ang pagsubok ang magtatanggal ng huwad na katatagan upang yakapin ang tunay na katatagan kay Kristo lamang. At ang Diyos mismo ang pinaka nakikita sa unos ng buhay. Dahil pag inalis lahat ang pinanghahawakan nating o sinasandalan natin mga bagay o mga relasyon, kailangan alisin yon. Minsan, ginagawa ng Diyos yon upang tayo sumandal at kumapit sa Panginoon lamang sa kanyang salita, sa katotohanan nito, at hindi sa ating mga sariling kaisipan. Isinulat ni Jeremias, nung isinulat ni Jeremias ang mga salitang ating binasa, ang mga salitang ito, siya ay isang taong dumanas sa matinding kasamaan nang hindi iniwan ang kanyang pagtitiwala sa katapatan ng Diyos gaya ng pinangako niya sa kanyang salita. Humawak si Jeremias sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Ang kalungkutan, hirap ni Jeremias ay nagbunga ng karakter. Ganito, kadalasan ang mga nangyayari. Ang pinagdaraanan nating mga sigalot at hirap, ang resulta nito ay katatagan ng ating karakter bilang mga mananampalataya. Sa maraming bagay, natutunan niya ang maraming bagay tungkol sa kalikasan ng Diyos. Natutong magpuri sa Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, awa, at katapatan. Marahil hindi natin kilala ang pangalang Richard Wurmbrand. Isa siyang evangelical Lutheran priest in the 19th century. Siya ay kinulong, tinorture, hiniwalay sa pamilya dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. At kinulong siya ng mga komunista. At sinabi niya, tinanggal nila ang lahat sa akin, pero hindi nila kayang tanggalin si Kristo. At kapag si Kristo ang nasa iyo ang lahat. Napakatinding hamon ang patutuong ito para sa atin. Medyo konting hirap lang, nababalisa na tayo. Konting
pag-ugalang ng mga ating mga sinasandalan, nawiwindang na ang ating mga kaisipan. Ngunit tulad ng patutuon ni Jeremias at kanyang pananampalataya, ito ay nagpapaalala sa atin. Mga kapatid, kapag ang buhay ay tila nawawasak, huwag ninyong isipin na natapos ang Diyos. Kapag ang puso ninyo ay napapagod, huwag ninyong isipin na ubos na ang kanyang awa. Ang awa niya ay bago tuwing umaga, at ang Diyos mismo kung ang Diyos mismo ang bahagi mo at kung siya ang bahagi mo, hindi ka nawawala ng pag-asa. Kaya't sabihin natin kasama ni Jeremias, ang Panginoon ang aking bahagi, kaya ako'y may pag-asa sa Kanya. Nawa ito'y maging kaisipan natin, lalo na sa mga panahon na may mga pagsubok tayo sa ating buhay. At muli, bilang hamon, kailangang pagbulayan natin ang himnong ito. Pumanatag ka aking kaluluwa. Ang sabi riyan, pumanatag ka aking kaluluwa. Batahin mo ang pighatit hirap. Sa ikalawang stroke, kaluluwa, ikaw ay magtiwala. Kinabukasan mo ay hawak niya. At sa huling bahagi, maghintay ka, araw malapit na. Panginoon ay makakasama. Nawa ito yung mga paalala sa atin. Ito'y magpatibay, hindi lang ng ating pananampalataya, kundi ang ating pagtitiwala sa mga sirkumstansya at hamon na ating pinagdaraanan bilang mga anak ng Diyos. Awitin natin bilang tugon, pumanatag ka aking kaluluwa. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli aming dakilang Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa katapatan niyo mula sa inyong salita. Salamat Panginoon sa patutuon ni Jeremias na aming pinagbulayan sa hapong ito. Tunay nga na masasabi namin na sa gitna ng isang malugmok at isang hindi kanais-nais na sitwasyon na kanyang sinapit kasama ng inyong bayan, dahil ito'y bahagi na inyong pag-ibig sa Israel, kaya't dinala niyo sila sa piling ng mga Babylonia upang parusahan at upang sila ay manumbalik dahil hindi sila nanumbalik sa iyo. Ngunit nakita ni Jeremias na ito'y isang paalala sa kanya na sa gitna ng ganitong mga sitwasyon, dahil kayo ang kanyang bahagi, meron siyang matatag na pag-asa at panibagong lakas sa gitna ng mga pinakamabibigat na pagsubok na kanyang nakikita at pinagdaraanan. Panginoon, hindi namin alam kung anong sitwasyon. Hindi ko alam ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Ngunit batid namin, ngunit tama lang na isipin namin na ang katotohanan ng inyong salita ang siyang aakay sa amin sa gitna ng mga pagsubok at hamon at hirap sa aming mga buhay. Dahil ang awa niyo ay araw-araw naming bahagi. At kayo mismo, Panginoon, ang aming mapanaligang bahagi bilang inyong mga anak, bilang tinubos ng inyong anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. At nawa, manindigan kami sa ganitong katotohanan. Tandaan namin ang mga katotohanan ito at ipamuhay namin ito ng may buong pagtitiwala, pagpapasakop, na umaasa na ito'y may mabuting layunin ayon sa inyong probidensya. Salamat Panginoon dahil kayo ay nananatiling tapat mula sa inyong salita. At ito'y tiyak dahil ito'y ipinangako nyo sa inyong mga banal. Ngunit Panginoon, hiling din namin sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus sa aming kalagitnaan, nawa o Diyos, kausapin nyo sila upang sila'y tumugon ng may pananampalataya at pagsisisi. Dahil ang pag-asa nila ay hindi sa kanilang sariling kakayanan, lakas o kabutihan, kundi sa isang Kristo na nabayubay sa krus upang dalhin ang parusa na nararapat sa isang makasalanan. Kahabagan niyo, Panginoon, ang isang kaluluwa na hindi pa kumikilala sa Panginoon Hesus. At salamat, Panginoon, sa inyong patuloy
na pag-iingat at paggabay sa inyong bayan, maging sa aming kapanahunan. At tunay nawa na kayo lamang ang siyang maluwalhati at mapuri namin sa aming mga buhay bilang anak nyo at bilang isang iglesia. Ito ang aming panalangin at hiling sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.